Magandang araw, Binibini. Ako nga pala si Alterio Mauas and I am from BSed4A. So ngayong araw ako ay magbibigay ng panunuring pampanitikan mula sa maikling kwentong Alindasay. Mula sa katanungang, aling bahagi ng kwento ang nagpakuha sa iyong isip at damdamin? Ang bahaging pinakanagmarka sa akin ay ang paglalarawan ng mismong Alindasay o ang pakiramdam ng pagiging balisa o hindi mapakali ng pangunahing tauhan. Ramdam na ramdam ang tensyon sa bawat salita. Yun bang pakiramdam na parang nakulong ka sa isang masamang panaginip o deleryo habang gising? Ito ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pangunawa sa mental at emotional na capacity ng isang tao na madalas hindi natin nakikita sa panlabas na anyo ng isang tao. Pangalawang katanungan, ano ang masasabi mo sa mga tauhan? Ang pangunahing tauhan ay hindi lamang isang karakter sa papel. Siya ay ang representasyon ng mga taong nakikipaglaban sa kanilang sariling demonyo o lumpay. Ang kanyang pagkatao ay makatotohanan at marupok. Ipinapakita ng may akda na ang tao kahit gaano magkatatag ay may hangganan kapag sariling isipan at nakaraan na ang kalaban. Pangatlong katanungan, ano nga ba ito? Angkop ba ang pamagat na Alindasay? Sadyang napaka-angkop ng pamagat. So sa wikang Cebuano, ang Alindasay ay hindi lamang isang salitang pagkabalisa. Ito ay iyong matatawag nating tossing and turning sa gabi dahil sa gulo ng ating isipan. Ang buong kwento ay umiikot sa pakiramdam na ito. Ito ay estado ng isang pagiging unsettled. Ang pamagat pa lang ay nagbibigay na ng isang babala sa isang mambabasa o sa kahit sinong mambabasa na ang kwentong ito ay naglalaman o may dalang bigat at mga malalim na emosyon. Pang-apat na katanungan, masalimuot bang banghay ng kwento? Masasabi kong ang banghay ay masalimuot, ngunit sa positibong paraan. So ito ay hindi diretsyo o simple dahil sumusunod ito sa takbo ng isipan ng mga tauhan. So may mga bahaging tila isang panaginip o may mga bahagi ring pang-realidad. So na siyang nagbigay ng artistic texture sa kwento. Hinahamon nito ang mambabasa na mag-isip at wag lang basta magbasa, kundi maramdaman ang bawat eksena. So para sa akin, ang akdang ito ay sumasailalim sa teoryang existentialismo at psikolohikal. So ito ay psikolohikal dahil nakatuon ito sa internal na estado ng tauhan. So existentialismo dahil ipinapakita nito ang pakikibaka ng tao na makahanap ng saysay o kaligtasan sa gitna ng kanyang sariling paghihirap. So ipinapakita dito na ang buhay ay puno ng mga pagpipilian at ang bawat pagpipilian ng tao ay may kanya-kanyang pinapasan. So bilang pagtatapos, ang Alindasay ay isang paalala na ang panitikan ay salamin ng ating kaluluwa. Itinuturo nito sa atin na maging mas mapagmasid at may empatya sa ating kapwa. So muli, ako nga po pala si Alterio Mauas at ito ang aking pagsusuri para sa Alindasay. Maraming salamat, Binibini.